So makinig po tayo sa Chairperson, Senate Committee on Energy. Yan. Pakinggan po natin yung Chairperson, Senate Committee on Energy. Di ba yung sa zona ni Pangulong Marcos, natanggalin na yung kung ano yung mga sinisigat sa consumer. Ngayon, ba sigurado, dahil order ng Pangulo yan, babalangkas sila ng batas dyan. At hindi kikilos naman ang mga ay siyang tinamaan dyan. Lahat sila gagalaw para mawala ka, para mababa ang singilan ng kuryente. Kasi sa Asia, kung inyong maririnig sa balita halos araw-araw, tayo yung pinakamahal na energy, pinakamahal na kuryente. Ewan ko, ba't nagkaganyan tayo? Samantalang meron man tayo sariling malampaya. Ganyan lang, hindi yata kayang mag-supply ng maraming, malampaya ba? Tungkol pala sa langis yun pala. Sorry, langis pala yun. So, dito sa energy, yun ang gusto ng Pangulo sa kanyang zona. Kaya, pakinggan na lang natin yung chairperson ng Senate Committee on Energy. Let's welcome Senator Erwin Tulfo. Senator, good morning. Peter and Ma'am Rica, good morning. Good morning, Senator. Salamat po. Nako, in the next 1.5 hours. Marami tayo tatanong. Pero syempre, ang tuwang-tuwa ako when you actually did the hearing on etong systems laws, ang mahiwagang systems laws. So, ang feeling ko, and this is a personal opinion, Senator Erwin, parang ang lakas ng pushback against the SONA statement of the President. Are you feeling the same way? Yes, Sir Peter, kasi lalo na itong systems laws, with the backing of the President, kaya nga we're trying to fast-track this. Hopefully, before Christmas, yung systems laws na yan, aalisin na po sa mga bills, electric bills ng mga tao nationwide. Kasi talagang pong pahirap yan, talagang sakit sa ulo. Ang medyo masakit nga nito, we're not getting parang the full support coming from the different government agencies concerned with the power industry. Parang mahirap yan, kailangan ng baguhin ng EPIRA law, etc. So baka ang sinasabi nila, baka press statement lang ng Pangulo. And what do you think? I'll make sure that Peter and Ma'am Rica na it's not a press statement. May advice na po sa akin ng PLLO and they're very interested. Kahapon nga, tinanong nila kung pwede raw kaya ba ng isang hearing. After the one hearing, TWG, and after TWG, BICAM, and then iakyat na sa Pangulo. Yun pong gusto nila. Kung gano'n kabilis yun, by end of September, mawawala na po yung systems laws. Pero syempre, may resistance po sa mga distributors po natin. They keep on saying na malaki ang mawawala para sa gobyerno. Hindi naman po gobyerno ang sinisingil po nila. Ang sinisingil po nila ay ang taong bayan na electricity o yung merchandise, Sir Peter, Mamika, hindi pa nakakarating sa'yo. Parang nag-order ka online, hindi pa nakakarating. Babayaran mo na. I mean, punit yung damit o sira yung damit, babayaran mo na tapos wala kang refund. Parang ganun So, yung ikalulugi nila, sila may kasalanan, yung customer ang magbabayad, which yun ang hindi maganda. It doesn't fit well sa ating po mga consumers. Kahapon, partner, napagalitan pa nga yung isang electric distribution company dahil pati yung kung pala mag-hire pa ng manpower to check lines, ipapasa pa sa atin yung pangsweldo sa kanila. Diba, Senator, nakita po natin yun. Yes, hindi lang yan, Ma'am Rica, Sir Peter. Sa Visayas, example, yung distributor, yung generator niya na power generator company niya, nawala ng kuryente, so kukuha siya ng iba. May tinatawag na line rental. Babayad na naman yung consumer ang magbabayad, yung customer, dahil nagrenta daw ng linya yung distributor. Ano na lang ang gastos ng distributor. Kaya napakaganda negosyo, Sir Peter, Paprika, itong
distribution at saka generation because wala silang losses. Ang nag-incur ng losses nila, yung mga customer, ito po yung nakakalungkot dito, Sir Peter, Ma'am Rica. So pag sinilip yung current EPIRA law natin ngayon, Senator, may nakikita po ba kayo na mas marami pa dapat na gawing safeguard natin doon sa batas para hindi maprotektahan naman tayo mga consumer? Unahin lang po namin itong systems loss. Hopefully we'll be able to do this in 1 to 2 months. And then, nasa po na rin po kami review ng ITIRA. Yun po yung generation, yun talaga ang malaki. Parang 85% po ng bill natin ay nandiyan po sa generation. At saka, wala po silang price cap. Hindi at wala rin power ang ERC to control. Kasi nga po nakapaloob doon para sa all the regulation law, walang power ang Department of Energy na magsabi na, hoy, dito lang ang price cap nyo. Ito po yung mga butas dito sa batas na ito. Ito yung mga gray area. Hindi ko alam, Sir Peter, Ma'am Rita, kung bakit pinalusot yan ng kung anong congressman yan noong 2020 po yan, at saka yung all the regulation, 1998 po yan. Hindi ko alam bakit pinalusot yan na walang safety nets or safety measure na to protect the consumer. Wala po eh. Ang sinasabi lang, parang nalin lang tayo, may competition, and pagkatapos dahil competition, pababaan. E baliktad yun nakita natin, competition, pataasan. Doon yun ang problema natin. Dito po sa power companies naman, distributors, wala rin tayong choice. Sila ang namimili kung sino ang kukunin nila. At sila lang, kagaya ng linya ng Meralco. Meralco lang gagamitin. Bakit may ibang linya ba? Meron mga ikang other than Meralco. No choice ka eh. Diba? Kung gusto mong mamili ng maghahatid ng kuryente sa bahay mo, Meralco lang yung linya mo eh. Oo. Tsaka parang ang dating Sen. Erwin parang walang nagbabantay ng tindahan eh. Nobody's minding the store. Kasi look at this, if you will please. No? Ilang mga ahensya ito? Department of Energy, meron kang ERC, meron kang NPC, meron kang PISAM, meron pa palang PEMC, meron pang IEMDP. I mean, it's an alphabet soup. And The problem, Sir Peter, all of these agencies become inutil dahil nga po dito sa IPIRA. Give them, inalisan po sila ng power, including do sa all the regulation law, inalisan din ng power. Admitted po ang DOE, kaya kailangan din po, after po itong IPIRA na i-review din namin ang all the regulation law para nga malagyan po ng price cap or i-unbundle, at least i-unbundle man lang para makita ng DOE, oy, magkano ba yung profit? O baka sobra-sobra. Ganon din dito sa ERC para maki-unbundle din na itong generation charge. Magkano ba profit? Magkano ang cost na kuha mo dyan? Magkano ang tubo mo dyan? Bawasan natin doon sa tubo mo kasi di ba say, tumaas ang dolyar, bumaba ang piso, etc. Nagmahal, GR sa Iran. Titingnan natin sa profit mo. Baka mag-incur ka naman ng some losses dahil buong sampayanan, sabi nahihirapan, sumama ka na rin sa amin. Dapat mahirapan ka rin ng konti, hindi yung puro profit. Opo. Tsaka yung ating insult to injury, lalo na sa Visayas, halos araw-araw meron tayong yellow alert, red alert. Hindi napapansin po ito, Sen. Erwin, sa Isabela and several other provinces, abay madalas ang brownout. Kataas-taas pa rin ang binabayaran. Parang wala. Opo. Kaya mataas, Sir Peter, kasi yung sinasabi nilang line rental, kunwari, itong line A na ito ay pag-aari ni Generation Company A. Tapos, nawala ng kuryente si Generation A, sabi niya sa distributor, oy, bagsak kami ngayon. Kumuha ka ng ibang linya sa Generation Company B. Yung linya ni Company B going to the distributor, going to the household, may bayad yun. Sasagutin ng consumer. Hindi yung distributor ang sasagot. Wala namang kasalanan yung consumer na bumagsak yung linya nitong Generation A company papunta sa Generation B. Mantakin mo, babayaran mo yung linya, dapat distributor na yun. Di ba dapat losses na yun? Hindi naman kasalanan ni consumer na bumagsak yung linya ng generator A doon sa generator B. Babayaran niya. It's really unfair, It's really unfair. Opo. Sir, sisilipin niyo rin po ba yung competition dahil supposedly itong EPIRA po will provide lower cost ng electricity dahil mas marami sana ang competition ng pagkukunan natin ng elektrisidad?
Ang problema, Ma'am Rica, yung distributor, meron na rin siyang mga kumpanya na generator, bawal po yun eh. Siya Ah, na rin mismo gumagamit siya ng dami para ika nga, solo niya lahat, di ba? Mm. From generation to Oo. distribution. di ba bawal yun, Oo nga. Senator? Exactly. Exactly, Sir Peter. Pero may mga bumubulong na sa atin. Sabi, sumali kami sa bidding niya, talo kami, mura kami, pero dahil kumpanya niya, kaya yun ang pinapanalo niya. Nako, meron tayong Parang problema dyan. alam ko na yung script na yan Ah, Nauulit na naman Okay, Senator Erwin, let's talk about yung the wish of everybody, especially the government, na magkaroon ng foreign investments. When you think about it, kung pinakamahal na ang power rate sa Pilipinas, among the ASEAN countries, hindi ba dapat maging attractive ito sa foreign investments? Wala naman pumapasok. And therefore, we're still at the mercy. Ang problema, Sir Peter, nakita na natin yung line transmission, yung pinapatakbo ng NGCP, kulang. Maraming gusto mag-invest. Actually, sa renewable energy, maraming mga investors tayo dahil alam mo ba na ang renewable energy lang na pwedeng 100% foreign-owned, hindi naman na kailangan 60-40 na according to our constitution. Ito exempted itong renewable energy, 100% pag-aari ng isang foreign company. Maraming gusto pumasok. Ang problema, syempre, generator lang sila. Yung transmission, trabaho ng NGCP yan at saka NAPOCOR. Ayun. So, ibig sabihin, Kulang ng hindi pwede talaga kung hindi ka dadaan dun sa kanilang electric highway. Exactly, yung infrastructure. Oo, the infrastructure. Okay. Before we go, we still have a few minutes, Senator Erwin. Let's talk about the impeachment trial kasi babalik na ito sa Monday. And how are you reacting to the fact na pinabubuksan na or binigyan na ng permiso ng Malacanang ni President Marcos ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara? Well, kailangan ko talaga makita yung records. Kasi kung VP Sara said, I already have this X amount of money, me and my husband. Gusto natin makita yung history. Okay, when did you accumulate all this? Did you accumulate this when you became the mayor or even before you became the mayor? Kasi sinasabi ng defense, hindi, dapat itong na mag-vice president lang. Mas masama nga yun biglang lumubo na ang susundan mo lang yung pera niya when she became the vice president. Paano kung ito ay naipundar niya nung bago pa siya naging mayor? Siya po ay isang lawyer, yung husband niya negosyante, meron na siyang X amount of money sa bank. So kailangan talaga makita namin para ma-establish namin, nung hindi pa pala siya mayor, mayaman na talaga si Sara. Meron na siyang hundreds of millions of pesos. O bakit? Wala tayong problema, di ba? Oo. So mas maganda nga yun na makita natin yung record. Yeah, okay. Isang talon pa before we say goodbye. Yung Blue Ribbon Committee, Senator Erwin, dahil sa na matinding palitan ng mga banat si Senator Ping at saka si Senator Alan Peter Cayetano, will the Blue Ribbon Committee reconvene in the near future? We're waiting, Sir Peter, Ma'am Rica, doon po sa isa-submit na names ni Senator Alan Peter Cayetano, yung minority membership. Kailangan din kasi ng minority na composition. And they promised that they will submit it to us this week. So pag nasubmit na po yun, then we can convene, then pag-uusapan namin anong direction ba natin, anong mga imbestigahan natin. That's what we have to get their opinion also as member of the Blue Ribbon. Ayun, okay. Sige po. This has been Fast Talk. Maraming salamat, Senator Erwin. Thank you po. It's a joy to have you. Peter and Ma'am Rica, thank you po. Okay, alright. Si Senator Erwin Tulfo, siya po ang chairman Ng Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee. Yeah. Okay. So, naliwanagan, Tagalog Yun nga mahirap dun Walang talo. Panalo. Panalo ang negosyante. Alam niyo, parang meron kong ikwento. Parang lang yan Jesse yan. Kumpanya. Ginawa ng kumpanya, nagtayo siya ng agency ng security.
So, lahat ng kukunin ng kanya ng agency, dadali niya sa tindahan, walang talo. Kasi dati, lalapit ka sa mga agency ng gwardiya, kukuha ka ng gwardiya nila, babayaran mo sila. Parang ganon. Kumbaga, walang talo yun eh. Ultimo sa agency, ikaw ang nagbabayad doon sa mga tao mo sa agency, sa'yo rin na nagsisilbi yun. Yan, ganyan din ang nangyayari sa kuryente natin. Di ba bumibili ang Meralco? Then yung mga binibilan, balita ko, narinig ko sa mga balita, sila rin ang nagmamayari. Kita nyo? Yung namang, halimbawa, yung A&B na pag nasira yung A, pupunta sa KB, ihirap siya ng linya niya, magbabayad siya. Kalakaran yun eh. Negosyo kasi yan eh. Naalala nyo sa flood control? Kontraktor ako, kulang ang aking gamit. Gagawin ko, lalapit ko sa isang kontraktor na kumpleto ang gamit. Babayad ako siyempre. Pagagamitin niya ako ng mga gamit niya. Ganyan. Kaya, walang talo. Ika nga. Walang katalo-talo. Marami pong mga negosyante, ganyan ang ginagawa ngayon. Para wag na silang magtapon ng pera. Kundi tatapon nilang pera, sa kumpanya pa rin nila, tinatapon. Hindi ka na kailangan pupunta sa agency ng gwardiya. Bigyan mo ko ng gwardiya, magbabayad ka pa ron. Pero pag nagtayo ka sarili mong agency, magbabayad ka doon. Pero ano nangyayari sa mga negosyo? Maging sa mga power. Kasalihan ng panibagong batas. Paano matanggal? Sa bagay ni Senator by December, baka okay na tayo. Ari makaisip sila ng magandang solusyon na magiging sa lahat. Hindi lang po sa taong bayan, kundi sa kumpanya. Kasi siyempre, yung negosyante, nagnegosyo siya eh. Hindi natin mga taong bayan yan. Kailangan niya rin kumita. Pero dapat, yung libro nila, pinacheck dapat nila, baka naman sobra-sobra naman ang kinita nila. Eh, sabi nga sa pinag-uusapan na, magparaya rin naman nila. Pamisan-misan. Kasi grabe eh, ano? Grabe eh. Saan kayo dito nakaraan lang? Ang daming mga tao na pinopost nila sa Facebook, sa social media. Makita ninyo yung mga 2 miracle bill, 3 miracle bill. Kung paano naging malaki. Pero walang nakalagay doon, paano siya lumaki? Basta yung system loss lang ang nakalagay doon. Isipin mo, bawa, nagbayad ka ngayon 5 piso. Susunod 10 piso, susunod 15 pesos. Magtataka ka bakit naging easy. Eh yung gamit mo sa bahay, siya pa rin. Wala naman nagbago. Sometimes, pag dati binabayaran mo 5 piso, then nag-isa po, ay magtitipid ako. Ginawa ka ng pagtitipid. Pagkatapos, bakit pa nag-isa po, nagtipid na nga ako. At yan ang akin narinig sa ibang mga consumer. Ano po, na ganyan nga nangyayari. Hindi lang naman sa kuryente, maging sa tubig. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po kayo magdasal. May panahon. May hindi po panahon sa babalik at sa politika. God bless. So, bye-bye.